Alright, so hello everyone, this is Michael. Welcome sa ating channel. Alright, so ito yung continuation ng ating series about amplifiers and speakers. No? So sa previous nating video, pinakita ko sa inyo kung anong amplifiers yung ating ginagamit ngayon. Yun yung HT21. And then, dun din sa nakaraan nating video, pinakita ko sa inyo na gumamit tayo ng 12 inches na subwoofer, yun yung Tosonra. So kung gusto nyo panoorin yun, lalagay ko na lang yung link sa baba, okay? So, ano ba itong mga parcel na dumating sa atin? Kasi, tulad yan ng sinabi ko sa nakarang video is, magbibuild tayo ng ating speaker. Pero syempre, hindi sapat yung amplifier lang na nandun. And then yung subwoofer natin is 12 inches, hindi sapat yung power niya para ma-drive yung speaker, okay? So, ano ba itong mga dumating natin? Okay, sige. Yung unang dumating natin, eto. Sige lang. Okay. So ano ba yung dumating natin dito? Unahin natin itong unang parcel na ating in-order. Okay, buksan natin. So pagkakalam ko ito yung mga wires. Bale, ito. Okay? So ito ay, nakalimutan ko na ang tawag sa kable na to. Kasi mag-extract tayo ng subwoofer out sa ating HT21. Hindi yung dun sa may naka-amplified na, no? Bale, mag-extract tayo doon, then i-connect natin sa ating biniling tawag dito, yung sa ating booster, okay? So, pakita ko sa inyo yung booster na ating nabili. Nauna ko na nabili yun. Okay, so yung booster na gagamitin natin, ito ring ZK na series pero 3002, okay? So, ito ay 300 watts sa left, 300 watts sa right. Pero ang kinagandahan nito, pwede mo siyang gawing parallel, and then meron siyang setting dito para maging parallel, para maging 600 watts ito. So, malakas na malakas to. Kayang-kaya niya yung ating Tosonra na 12 inches na subwoofer. So, ito yung itsura niyan. Ayan. So, merong manual, merong ganito. Okay, tapos ito yung amplifier natin. Hindi ko na muna siya bubuksan na. Bale, paano natin ito i-connect sa ating ZK HT21? Of course, pag i-extract tayo, then i-input natin dito. Okay? Quick explanation lang. So, yun. So, ano pa? Itong sunod natin na in-order na parcel, di ko kabisado kung ano to. So, check natin. Okay. At pala kinuha ko yung ano ko. Ano ba to? Actually, di ko na maalala yung pinag-order ko. So, check natin, then explain ko na lang kung bakit ko in-order. So, yeah. Kapal ng ano, bubble wrap nito. Shoutout sa seller. Bali yung mga item na in-order natin, lalagay ko na lang yung mga link sa ating description in case na gusto nyo rin bumili. Okay? So, ito pala yung digital multimeter. So, ito, gagamit tayo ng digital multimeter. Pero sa pagkakalam ko, ito ay smart. Okay? Ayan, meron siyang battery, digital multimeter. Bakit tayo gagamit ito? Kasi, gusto nating i-make sure na sapat yung voltage na gagamitin natin dun sa ating amplifier at sa ating booster. So, bakit? Kasi gagamit tayo ng, ito yung next na item natin. Ito. Ano ba to? Ito ay booster. Okay? Iba-iba yung booster na yun sa ito, no? Ito booster nito ng voltage and yeah, sa pagkakalang ko pati yung current niya. Ito. Gamit tayo ng booster. Ito. So, ano ba tong booster to? Ito ay booster na 1,200 watts. So, di ba ang power supply natin hindi siya eksakto dun sa ating amplifier and sa ating booster dito na pang subwoofer. So, ito yung mag-aayos nun. Convert niya 12 volts to 24 volts or 48 volts. Okay. So, ito yun. Bale, dalawa yung in-order natin. Bakit? Kasi yung isa gagamitin natin pang boost dun sa ating HT21, yung isa naman para dito sa may ating subwoofer, okay? So yan, quick lang dahil yan. Tapos ano pa to? Ito yung pinakamahalaga sa lahat. So ano ba to? Ito yung in-order ko, ito yung pinakamahirap natin sa lahat. At kailangan mo na mag-compute para malaman mo kung ano talaga bibili mo. So ito ay ano ba? Walaan nyo. So, sa size na to,
Ayos din yung nag-ship nito ah. May carton na may bubble wrap pa sa loob. Okay, ano ba to? Ayun, nakita nyo na. So meron siyang pre-provide na wire dito. Ayos ah, may provided na wire. Pero di natin gagamitin yan. Gagamitin natin ay ito. So ano ba to? Ito yung power supply na ating gagamitin. Ito lahat na magbabato ng power para sa ating amplifier and sa subwoofer. So, bakit ito yung binili ko? Unang-una, sapat siya para ma-provide niya lahat ng power sa ating gagamitin, 800 watts. Ito ay 12 volts. So, kailangan natin siyang i-boost ng 24 volts or pataas, gagamit tayong booster. So, ito. Ano ba to? Sa pagkakalam ko, ito ay power supply ng computer or PC. Okay? So, ito gagamitin natin. Bakit hindi yung mga malalaki na nakikita natin ginagamit ng ibang ano? Mas tiwala ako dito kasi sa pagkakalam ko may brand to eh. And subok na to. Although ito ay second hand, pero mas may tiwala ako dito. Isa pa, meron siyang fan. Then maganda yung port ng kanyang power supply. Dito yung output. Okay? So susunod ko, explain ko yan. Pinakita ko lang. Inuna ko lang tong video na to. Okay? So siguro bukas ko gagawin yung process na gagawin natin sunod-sunod. Okay? Inuna ko lang to para makita natin yung unbox. Okay? Okay, so tinesting natin yung binili nating power supply. Ginamit ko yung cord ng computer. Syempre, saksak natin dito. And then, nag-output tayo. So, yung output niya, output na voltage, DC, chinek natin. Bale, pag pala binili nyo to, meron na naka-indicate yung positive, negative. So, check natin sa ating multimeter na binili natin. Smart multitester. Connect natin dito. And then, ang lumalabas is 12 volts. So, tama lang. So, ngayon, i-feed natin siya dito sa ating step up. Kasi nga, 12 volts ito. Ang nire-record nito is 15 volts to 36 volts. So, hindi siya mag-run kung ire-recta natin sa ating amplifier. Kaya, naglagay tayo ng step up. Okay? So, kinok natin dito, naka-indicate naman dyan kung ano yung positive, negative. Yung dalawang prong dito na magkatabi is negative, dalawang prong dun is positive. Okay? So, katapos yan, dadaan siya dito, convert, then lalabas sa dito is depende sa iseset yung voltage. Kasi, halimbawa, itest natin, di ba? Ang lalabas dito, ang sinet kong voltage dyan is okay, kapag kinanik natin, may kita natin dyan, sinet ko siya ng 30. Okay, kasi naseset yan gamit itong blue dito. Pag inikot nyo yan pa clockwise, tataas yung voltage. Pag inikot nyo ng counterclockwise, bababa yung voltage. So, maseset nyo dito yung voltahe na gusto nyo yung ilabas, yung output. Okay? Tapos, meron pang tatlo dito. Ito naman yung sa current. Ito naman yung sa over voltage protection or under voltage protection. Okay? So, di ko na siguro di-discuss yan. Basta kung may tanong kayo, siguro di-discuss ko na lang. Ito, pure lang muna sa setup natin, okay? So, comment down below kung paano natin sineset ito, okay? Kung hindi nyo komisado. So, then, ipinid natin siya dito sa ating amplifier. Ngayon, nalaman ko yung negative positive niya kasi pag inalis itong cover niya, may kita nyo negative positive. At saka ito, nakalagay din pala. Okay, finid natin siya dyan sa may convert, then gumagana siya. Di ko lang mapantunog no guys kasi nakakonect siya sa cellphone natin, then nagre-record tayo ng video, di natin ma-play. Pero all good siya, gumagana. Then ang susunod natin sigurong gagawin dyan is bago natin galawin yung boost ng ating subwoofer, mag-extract tayo ng subwoofer out dito. Hindi tayo kukuha dito kasi yung galing dito amplified na siya. Ready na siya ma-connect sa speaker. Pero yung kukunin natin yung line out level or line out level lang, hindi siya amplified na magagaling dito. Okay? Siguro pag nagawa ko siya ngayon, i-record ko. If hindi, susunod na araw lang. So, ito, pinakita ko lang. Okay? Okay, so ngayon na-route na natin yung ating extension or sub-out. Bali, ganito yung ginawa ko. Bali, hindi ako expert nito. Kinopya ko lang yung isang video sa YouTube. Bali, yung R45 and R42 is pareha silang positive. And then yung
kukuha tayo ng ground, pwede dito or dun sa may negative side ng capacitor. Okay? So, ito ay ground or negative. So, dun yung dalawa positive. So, dito sa wire natin, yung gitna, okay? Yung gitna is ground, negative dito. So, kung check natin dito sa ating amplifier, okay? Dito sa ating booster / amplifier, pag nag-input tayo, okay, wait lang. Okay, ito yung ating magiging amplifier ng ating subwoofer. Dito kasi input niyan. Yung tong wire na to, input natin siya dito. Ngayon, yung gitna niyan is nakalagay ground. Ito, number 2 ground. Then, left and right. Yun yung parehas positive. So, kaya yung black yung kinuha ko dito. Kasi pag sinaksak natin, yung ground, mapupunta siya dun sa may likod ground. Paano yung R tsaka left? So, yan naman kasi, itong parehas positive, pwede silang magkapalit. Kasi kung ano lang yan kumbaga parang yung left na earphone tsaka right na earphone. So, kahit mapagpalit mo yung dalawang yan, okay lang. Hindi siya ganun ka-issue. Hindi siya masisira. Okay? Pero kung nasailan kayo, di hanapin nyo kung alin din ito yung left tsaka right. Okay? So, bali dito, yung red, papunta dito, pag sinaksak natin, di ko pala materialize kasi di ko pa na. So, ngayon, gagawin natin susunod is kukunin natin yung step up, yung isa pa nating step up, then iseset natin para dito. Okay? Siguro ang kukuha natin dito is iseset natin yung step up ng 48 volts. Okay? So, balik ako. So, naset na natin yung voltage ng ating step up na gagamitin natin sa ating subwoofer na amplifier. So, ang sinet natin is 48 volts. Okay? So, ito power supply natin. Pasok natin dito. Then, okay. So, subukan natin siyang i-connect sa ating subwoofer kung gumagana. Okay? Alright. So, siguro last video ko na to. Then, sa susunod is mas maayos na. Bali, trial and error lang naman tong ginawa ko. Tinesting natin kung gumagana. Well, gumagana siya. Okay? So, explain muna natin. Bali, itong power supply natin na connect siya sa ating outlet. Okay? So, ngayon, ang power supply, ang simple lang ng power nito is ito munang 3002 natin. Hindi na muna natin ito sinama kasi baka magkabuhol-buhol yung wire. Okay? Bale, hindi ko muna siya ginawa. Basta ang ginawa ko muna, inoperate ko to gamit yung luma niyang power supply. Okay? So, ito, yung sub-out natin is gumagana siya. Okay? Tama yung ground, tama to. Then, kinonect natin siya. Sinaksak na yung socket papunta sa input. Okay? Ngayon, dito naman tayo. Medyo magulo yung wire. Okay, yung ito yung out nito. Out ng ating subwoofer. Okay, so bumukas yung fan niya dahil siguro mainit. Ngayon, bago ko siniris to, bago ko pinararel yan, meron kasing option dito. Okay, ito. Yung switch 1 and switch 2. Yung switch 1, pag binaba mo yan, naka-off. Kasi andito on, di ba? Pag tinaas mo on, ibig sabihin naka-PBTL yan. Ibig sabihin yon magiging mono itong dalawa. Pwede mo siyang i-series. Pwede mo siyang i-parallel. Kaya, yung positive to positive, negative to negative. Ito namang 2 na yan, number 2, switch na yan, para yan sa fan kung gusto mong laging naka-on. Okay? So, naka-off yan. Ngayon, katapos nating pinararel yan, nag-out tayo, kumuha tayo ng linya dito, o kaya doon sa kabila. Papunta na yun sa ating subwoofer na speaker. Okay? Yun yung ano nun. Tapos, eto naman, yung gitna, yan yung power supply. Doon natin mag-i-input ng power. So, yung power nito nanggaling dito sa may step up natin na sinet natin sa 48 volts. Okay? Susunod ko na pinapapakita pag maayos na. Kasi ito medyo magulo. So, kumuha ng power yung step up natin galing dito, 12 volts, 80 ampere, papasok dito, convert niya hanggang 48 volts at pinasok niya dito, then nag-operate. Okay? So, siguro hanggang dyan na lang muna, sound test natin. Okay, sound test tayo. Hindi ko masyadong papakalakasan kasi gabi na and then masyadong malakas yung kabog niya talaga. Okay, play natin. Sound test. Wear headphones for better experience. Blame it on me. You're just too scared to be lonely.
Okay, so okay na yan. Susunod na video, papakita ko sa inyo medyo maayos na. Okay, medyo maayos na. And then planning ko na ilagay din natin tong isang malaking speaker natin, yung original na nakalagay dito. Gagawin ko siyang woofer. Okay, ito naman gagawin ko subwoofer. And then umorder na rin tayo ng box. Okay, bali meron ako in-order na box. Pagkadating dito, re-review natin and ililink din natin yung shop kung saan ko binili. Okay, so hanggang dyan lang muna guys. Ito na yung pinaka-wiring natin yan. Ayusin natin ng konti. Yung isa nating step up andito para sa ano natin, HT21, okay? So hanggang dyan lang muna guys, susunod na video, medyo maayos na and mas explain ko sa inyo kung paano yung wiring natin, okay? Hanggang dyan lang muna, ingat kayo guys.